Alright. May panibago na namang nagpo-programa ngayon. Narito ang Bunyog Party List. Nabasa ko kanina, sabi ng iba, kaya ayaw nila yung mga ganito kasi natatamay o naapektuhan si PBBM. Yun ang sinasabi ko eh. Dapat bago kumilos tong mga to, tayo ang nauna. Diba? Tayo nagluklok kay PBBM. So tayo dapat ang unang kumikilos ng ganito. Kaya sila gumagalaw eh, dahil wala tayo. Nasaan ang mga leader ng grupo ng mga loyalista? Dami nito. Convict! Convict! Sara now! Convict! 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 Sara now! Mga kasama po natin so yung kanina, sa nitisin, malinaw. tirisin si Sara. Ito naman, they're calling for the conviction. Convict! 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 So yung ibang mga Sara grupo now! na galing sa kabila, sumasama rin dito. Ito yung kabataan party list. Convict! Sara now! Napakamalikhain po ng mga kasama natin sa Gabriela. Ginamit po nila ang kanilang mga payong para sunatan ang kanilang mga panawagan. Marcos Sinilip, Duterte, panagutin. Convict! 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 Sara now! May nakikita rin po ako dito. Okay, nakikita ko yung mga magdalo nandito rin. So bali yung grupo kanina ng Akbayan kasanip na rito. At syempre po sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan, Sara Patalsinin, Marcos Panagutin, Burokratang Kapitalismo ay bagsak. Convict! 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 Sara now! Wala na, sarado na yung kabilang lane. Tingnan natin kung ayun, so wala nang makakapasok sa Senado. Wala na rin makakalabas. Pinakura na. Ang tao! Ang bayan! Tuloy-tuloy ang laban! Bakit po kailangang litisin si Sara? Para mamabayan! Ipaglaban! Makibaka! So po, Huwag matakot! JDD Live. Convict! Sa YouTube. Convict! Ayun. Convict! Sara now! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban! Narito po ang mga kababayan po natin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Eto. Sa harap mismo ng Aling Bari, kalaban namin reaksyonaryong dati. gobyerno ng Nakampi namin Pilipinas. ngayon sa paninindigan. Ang ating panawagan. Tama. Convict! Muli tayo nagkita rito sa lansangan. Convict! Sara now! Okay. Convict! Sara now! Convict! Convict! Ayun, hinahanap ko si attorney Enzo. Nandito. Ayun. Si Kulex. Uy. Sabi ng mga kasama natin sa pantay, sining PUP. Saan mo siya dapat? Admin Rich, si Franz Castro. Nandito si Franz Castro. Wala eh. Convict! 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 Kanina ang sigaw nila, litisin, litisin. Sabi ko mali. Dapat litisin, tirisin. Para si Cheese, walang bayad, tanggalan ng kilay, di ba? Kaya nga eh. Oh. Oh, ano po? Labanan ng korupsyon. Kaibigan niyo si Sara? Ano po? Kabataan Po? Party List. Duterte ka rin.
Eh, ba't nandito kayo? Taga saan po kayong probinsya? Karapatan ng mamamayan. Oh, Convict! nako. Convict! Convict Saranaw! Mga kababayan, ang pagbaliwala ng Senado sa impeachment trial ay isang taas Kanina ka pa rito? talikod sa kanilang konstitusyonal na tungkulin. Ha? Sa halip, Kanina pa. natuparin Mas matindi to kasi yung kanina, sa isinasagot litisin, ng Pilipinas. tirisin ka ako si Sara. Ilagay po nila sa Ngayon, eto, convict na. At saka sinarado na ang Senado. Mga kababayan, para hong nakapadlock na ang Senado ngayon. Wala nang makakapasok, wala nang makakalabas. Pero meron akong isang alam na daanan na hindi nila alam. Kabisado ko yan eh, building na yan eh. So ang daanan dyan sa GSIS. Kaya ngayon po, sa harap mismo GSIS sila ngayon dumadaan. ng Senado ng Pilipinas. Po, yung gate. Ganun na. Ang dami nga nakita ko kanina doon. Eto, rain or shine. Akala namin wala kayo. Yung mga tubig, kinabigay namin sa kabila kanina. Ha? Ang bayan! Tuloy ang laban! Andito si Leila de Lima. Kasama po natin ang mga taong simbahan. Maraming salamat po. Ang mga kabataan, Ayun, ang si mga Atty. kababaihan, ang mga manggagawa, magsasaka, pamalapaya, Attorney ang mga tanggol karapatan, Manoy. ang mga katutubo, Bangsamoro, LGBTQIA+. Ay, bakit sa LGBT may sigaw? Nabigyan sigawan po natin, nabigyan po natin ng mainit na pagbati ang lahat ng sektor na kasama natin ngayon dito sa harapan ng Senado ng Pilipinas para ipanawagan ang paglilitis, ang pagkakato Pasalamatan. Oh, bakit? Eh, ikaw, ilalagay yung manyog doon sa ano mo. Sinabi ko sa'yo, tutuparin ko yan. Kanina ko pa nga kayo inaabangan dito eh. Ipaglaban! Convict! Convict! Convict Saranaw! Convict Sara Mau. Upang buksan po ang ating programa, kasama po natin ang ating mga kasamahan mula sa Convict, kahit ng mga tao. convict Sara Mau. Diba? Litisin, tirisin si Sara, si Chis Escudero, walang bayag, tanggalan ang kilay. Tsaka yung 18 senador, kabilang siya doon. Salita ng ating Panginoon mula sa aklat ng Roma sa 18. Nahahayag mula sa langit Akbayan sa ang buod ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan Ayaw nila at magsama eh. kasamaan Eh, kung ng sama-sama mga dito itong tao person dahil ito sa kanina, kanilang maganda, kasamaan marami sana. ay hinahadlangan ang katotohanan. Sasama yan pag people power na. People power Pero na pag yan. sa mga O ganito, aming Panginoon, gusto kasi syempre ng isang masdan mo projection. ang aming Ito, ganun. bayan. Kaya nga kami nalilito kung saan sasama eh. Sabi ni Ronald, baka naman sa mga kabayan black kayo makasama. Hindi, ang maganda naman dito sa bayan, recognize ang kasama. Doon sa Pilipinas, ano lang, pag kahit nandun ang bundok, sasabihin nila, Magdalo, Dindig, ang magnanakaw at palalo ay ML. nagkakangal para sa sariling kasakiman. Pero Ang mga sinungaling Sana, ay ano, kinukutya ang yung katotohanan. nangyayari ngayon, Ang mamamatay tao ay yung walang yung awas Kamara, yung House, sa pagbabanta dapat yan sa Marcos lumalaban. group. Hanggang Plus kailan ang ganitong bayan mo napakabayan kalapastangan? plus yung Dindig. Diyos ng Magpupunan ng katarungan. Yung Samahan mo yung July kami 28 sa pakikibaka Ayun talaga. at paglaban. Yun talaga. Ano yun? Hindi, yung July 28 SONA, yung 29. Oo, tama. Yun ang ano nila pagko-convene, baka hindi na i-convene.
Si Admin Rich. O si JDB. Ikaw, nag-alight si JDB. Nandun yung logo ng Bunyo. Kapo mo. Ito yung ini-endorse itong party list. Ano sabi ng admin ni Maro? Sayang, hindi tayo nanalo. Kaya nga eh. Pero di bale. Pero ang gawin mo, ang technique dyan sa party list, mag-focus ka sa isang probinsya na merong boto na mabibigay. Tapos meron ka lang mga satellite offices nationwide. Yun lang. Ang problema kasi dun sa atin sa Kamsur, hindi siyempre si Villaverde may sariling party list. Kaya nga. Yung Bicol Saro. Ay, ang nominee pa naman ng Bicol Saro. Asawa niya. Si Lara Villaverde. Tapos sila din. Siyempre taga-Iri ka. Kaya nga. Kung mga nahirapan ako sa Kamsur eh. Kaya hahanap Tapos ka si ng Cesar ibang- Chavez, yung anak niya, second nominee sa trabaho. Kaya yung San Jose, yung ang sa swerte. akin, San Jose Camarines Sur, trabaho. Kasi siyempre siya kapatid niya si Tony, dala-dala yun. Kaya, kabit. Ang swerte si Eli. Oo. Hindi, dala naman yun ng mga nila Nilo nila Cruz. Sila Lito. Malakas talaga ang mas list. Pero nakana yung 3,000 nila. Dinalo pa yung magdito. Saka yung vendors party list. May vendors eh. Sa kangkungan pinulot eh. Ito si Madali, oh. Wala talagang pera kami. Yun nga, nakikita ko nga yung mga ano mo, may focus mo eh, sa mga bahay-bahay. Hindi, nakapokus ako ng mga pero yung paggalaw ng public yun, hindi gagalaw ko wala. Oo. Ganyan din ang inabot ng sabi natin na nung naipwesto na si Erap, Ikaw mo ba sa party list? oo, dalawang talo nga yun, magkasunod kaya nawala ng ano eh. Na, Kasi nasa party list. oo, Namatay si Ronald. Namatay. Ano? nung, Sila yung hit sa Chris eh. oh, di ba nagtago na one leg yun, nagtago sa Tiling sa Masa. Nung mahuli, nakulong, tapos sa pinalaya ni Erap, ang kalauna namatay. Pero binigyan ni Erap na negosyo yun, na travel and tourism. Si Nora Honor, binigyan niya dati ni Erap na yung Jollibee sa Tablo, na niregalo sa kanya nung manalo, tinampanya niya. Pero nung mayroong Edsa Dos, sumali si Nora Honor doon. Ito lang yung Nora ito. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng Kung tulong sa ng inyo permit dito na bago ninyo ako dyan sa harapan ng gate. bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at Oh, nakalive sila ngayon. ang ipinapakita niyo sa akin? Kumagat di kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas Yari ay sila walang kay Luis bisa Ro. at walang pakinabang. Nagsimula na. At hindi umisira lang katarungan. Sa husgado ay laging Grabe talaga. nakatayo Kaya nga pumunta ako rito. ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Kaya Ay. ating Diyos, Oo nga, ano? ang panaghoy at galit ng mamamayan. Huwag ninyong hayaan ng suko ang laban. Ipugin niyo ang ating lakas, isip at diwang paglaban. Sa ngalan ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Amen. Alam ko yung hari tayo, tayo sa ato mo. Alright, so Bunyog Party List po. 2028, abangan po natin at suportahan natin. Okay, tama na yung mga party list na mga mapagpanggap na kunwari para sa bayan. Pero ang totoo, patakbo ng mga buwaya. 2025, dala po sa kasaysayan ng mga petsyang yan. Sa mga araw po na yan, iba't ibang mga sektor ang naghain ng impeachment. Alright, so buyers po muna mga kapatid. Sa isang opisyal At na hindi lobat na ang aking phone. Maraming salamat sa inyo. Pero ito na sinasabi ko sa inyo, hindi man po literal na kinandaduhan ang Senado, pero wala hong makakapasok ngayon at makakalabas sa kanila. Ito. Kaya hindi maaaring ipagpaliban ang ating paniningil. Convict! 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 Sana now!
At ngayong araw po, kasama po natin ang mga petitioners ng complainant. Isa na po rito ang chairperson ng bagong So, ito ang gate ng Senado. Si Eddie Casino. Convict! Convict! Convict Sara now! Yan ang dapat na sigaw ngayon, ano? Convict Sara Mau. Diba? Litisin, tirisin. Oh. Si Jesus Escudero, taksil sa bayan, dapat tanggalan ng kilay. Bako eh. Pero nung nagkakilay, nawalan daw ng utak. Upang kundinahin ang Senado sa ginawa nilang pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin na litisin si Vice President Sara Duterte. Ang pag-remand nila ng impeachment complaint sa Kongreso ay nangangahulugan na wala nang magaganap na impeachment trial sa nalalamig oras ng 19th Congress. Mantakin ninyo, kahit yung pagbabasa lamang ng articles of impeachment na naka-schedule ngayong hapon, hindi na rin nila itutuloy. Sige, buhay pa phone ko, hintayin natin hanggang Talagang madels. sinalauna nila ang Grabe. proseso ng impeachment. Mga traidor, sayang lang ang pinapasahod natin sa mga ito. Napanood nyo ba yung nangyari kagabi? Yes! Nakita nyo yung mga suot? Nagpagawa pa ng robe ang mga putang ina! Ay, sorry sister. Sorry. Sorry father. Bakit pag si Digong pwedeng magmura? Nagpagawa pa ng robe ang mga Pinapalakpakan walang pa. hiya. Magkano kaya kinikbak sa robe na yan? Malaki. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng robe na sinuot nila kagabi? Ibig sabihin niyan sila ay mga hukom. At ang trabaho nila ay sa paglilitis ni Sara Duterte. Ano ibig sabihin ng paglilitis? Aalamin mo ang reklamo. Titingnan mo ang ebidensya. Pakikinggan mo ang akusado. At hahatulan mo ang akusado. Ginawa ba nila yan? Eh yung pag-alam pa lang ng reklamo, ayaw na nila. Sinauli sa Kongreso yung reklamo. Walang kakwenta-kwentang impeachment court ang nangyari kahapon. Ang tanong, bakit pa nangyari ito? Dahil ba ang mga senador ay walang alam sa konstitusyon? Eh, ang tatalino nga ng Hindi, mga wala iba. silang pakialam sa taong bayan. Dahil ba sila ay mga sadyang bobo at tanga? Bagay. Pero mas masahol pa sila sa bobo at tanga. Ito, pangit pa rin. Sila, kaya ganyan ang nangyari. Dahil ang Senado natin ay binubuo ng mga bayarang politiko, ng mga miyembro ng political dynasty, na walang inatupag, kundi ang sariling interes at ang interes ng kanilang mga amo. Tatlong dahilan kung bakit niriman Sino to? ang impeachment complaint, kung bakit idiniskarel ang trial. Unang-una, dahil yan ang gusto ni Bongbong Marcos. Hindi ba nahalata? Noong isang taon pa, paulit-ulit si Bongbong Marcos nagsasabing ayoko namang i-impeach si Sara Duterte. Wala siyang karapatan, wala siya sa lugar na magsabi ng ganyan. Kaya ito namang mga senador sumusunod sa presidente. Alam niyo kung bakit? Bakit sunod-sunuran sa presidente itong mga senador? Dahil ang presidente ay may hawak ng pork barrel nila. Trillion sa national budget. Yung pork barrel ng mga senador hindi Tanong lang, bakit sa tingin niyo dapat litisin si Sara? Bakit dapat litisin si Sara? Pangalawang dahilan. Ba't kayo nandito? Dahil itong mga politikong ito ay hayok
sa boto. Ano ba naman ang simpleng eleksyon? Ang mga ito sumasayaw, kumakanta para lang makuha ang ating mga boto. Pero higit pa rin ang kanilang ginagawa. Sila ay nagbebenta ng kaluluwa, nagbebenta ng prinsipyo para lang sa mga botong yan. At ang number one ho, nakita natin namuhay kagabi ay si Chis Escudero. Ang gusto ni Chis Escudero sa darating na 20th Congress, siya pa rin ang Senate President. At para mangyari yan, Yan, binenta tayo ni Escudero eh. ang boto ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, at iba pa mga pro-Duterte. Kaya ganyan ang nangyari kay Chis Escudero. Si Attorney Luke Espiritu. Kawawa, hindi si Chis Escudero. Ang kawawa ay ang mamamayang Pilipino. Attorney ang Luke Espiritu, Senator. Sa tingin nyo, anong dapat gawin kay Sara? Litisin o tirisin? Ang pangatlong dahilan, Pares, bakit po? hindi naman talaga pinaseryoso. Yun. Kapanagutin ang mga korap. Exactly. Dahil sila ay may mga pananagutan. Sila ay natatakot na kapag na-impeach si Sara Duterte dahil sa ninakaw niyang 612.5 million confidential and intelligence funds, baka sila sumunod naman. Baka sumunod naman si Marcos na mas malaki pa ang confidential and intelligence funds. Baka sumunod pa yung ibang mga politiko. Dahil ang impeachment na Okay, maraming salamat. ay yumayanig. And that is Attorney Luke Espiritu. Korupsyon sa kasalukuyan. Ito ang tinatawag nating burokrata kapitalista. Yung paghahari ng mga political dynasty, ng mga corrupt na politiko, na sarili lamang ang iniisip at kapakanan ng kanilang mga amo. Pero mga kasama, ganun man ang nangyari kahapon, hindi pa ho tapos ang laban. Diba hindi naman na-dismiss ang impeachment? Hindi. Round 2 lang ito. Round 1 panalo tayo dahil umabot ang impeachment complaint dito. Round 2 sabihin na nating draw dahil hindi naman na-dismiss pero hindi magtutuloy ang hearing. May round 3 pa ho. May round 4 hanggang 15 rounds po ito. Handa ba kayo hanggang 15 rounds? Yeah. Eh yan po ang halaga. Yan po ang halaga ng ating pagtitipon dito. Pinapakita natin na ang usapin ito ay hindi lang usapin na pag-uusapan ng mga senador. Ito po ay pagdidesisyonan ng taong bayan at ang maglilitis kay Sara Duterte ay ang taong bayan. Kaya nagagalak po tayo nandito ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga sektor at personalidad. Nagkakaisa po tayo sa panawagan ng katotohanan, ng pananagutan at ng paglilitis sa isang inimpeach ng opisyal, mataas na opisyal ng gobyerno. Kaya mga kasama, maghanda pa tayo sa mas malalaki pang laban. Sa susunod na pagtitipon, pwede ba natin doblehin ang ating numero? At siguro sa susunod na pagtitipon, wala na hong alisan hanggang mapatalsik sa pwesto si Sara Duterte. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Bayan Chairperson Teddy Casino. Tama po yun, no? Kung ayaw litisin ng Senado si Sara Duterte, ang taong bayan ang maghahatol kay Sara Duterte. Convict! Convict! Convict Sara now! Sa punto pong ito, kasama natin ang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino sa 20th Congress. Nandito po si Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, si Representative Rene Icon ng Kabataan Party List, at si Representative Laila De Lima ng ML Party List.
gilid dyan, may tubig naman tayo. Pati mo sa gilid. Ay, hi! Okay lang, walang problema. Kero, Inyolo, may Mancherdera. Nandito sila kanina? Wala! Wala ba si Mike, si Takero, Mima Alicia, si Koy? Biyahe ni Koy. Yan. Oo. Magkasama kami ni Mima kanina eh. Adel, tanong Mga niya. Pilipino, narito ngayon na tumitindi Yes, sir. laban sa korupsyon. Ano tayo? Yan. Ito managot. Thank you, sir. Interviewin ko kayo. Sa tingin niyo po, bakit dapat anong dapat gawin kay Sara? Litisin o tirisin? Tirisin. Litisin. Malaman ang katotohanan. Exactly. Kasi kung wala siya kasalanan, hindi paglaban niya yung sarili niya. Tama. Malilinis pa siya. May kasalanan siya. Hindi yung dapat nakapasahan. Tingnan natin. Kasi ang bayan ang nakikinig, nagkikinig ng mga kasagutan. Anong masasabi niyo sa mga senador natin? 18 yun. Kabilang pa ang iba doon, taga-alyansa. Pero mukhang naglayasan ang utak. Wala na, mga basura yung 18 na yun. Yung bumutos ng yes, mga basura yun. Dapat gamitin Sa pwesto, isip ng magiging batayan sa kanilang batas, hindi yung damdamin. Doon lang tayo sa tama, huwag tayong lumigar sa mali. So, dapat po sila boboto ayon sa Ayon sa konstitusyon. tama, ayon sa batas, hindi na sa konsensya. Wala sila nun eh. sa mga senador, Patay tayo, gawin niyo po ang inyong trabaho. sila palang hindi Wala nang susunod. pagtitribol, wala Dapat nang walang pagpapola. damdamin. Tapos paluluwas Litisin. ebidensya at napatunayan walang Ang kasalanan. Vice Presidente, Maganda. Tama. convict Mali Sara siya. Duterte, Pero kapag convict. nire-reveal ang Yan nararamdaman, po ang panawagan Tama, ng tama. taong bayan. Convict! Convict! Okay, maraming salamat. Sara raw! Diba? So yun, narinig nyo ha. Tama na, diba? Kapag ka walang kasalanan, di wala. Nalinis niya ang pangalan niya. Diba? So wala nang mag-aakusa siguro. Pero, kung mapapatunayan naman na talagang may kasalanan, ibigay yung karampatan na consequence doon sa kanyang mga ginawa. Ganoon naman talaga eh. O yun, may paring vlogger oh. Ito ay pila para sa tubig. Tapos, Oh, Bloom Women Artist. Ganda. bakit ganyan ang ginagawa ng Senado mula pa noong Okay, and Pebrero, nung ginesting si ano to Clayla de Lima. sa Senado. Ilang buwan ang lumipas, ilang linggo ang lumipas. Pero imbis na gawin na agad, dapat nilang gawin kasi tapos na yung ginawa ng trabaho ng House of Representatives. Bakit bigla nilang ibabalik yung kaso sa House of Representatives at kung ano ba yung mga hinihingi? Ito daw certification daw na yung House of Representatives ay sinunod yung mga requirements ng saligang batas bago nila pinasinin yung articles of impeachment. At isa pa kasama rin daw po sa certification na yan. Ay Grabe, ginutom tuloy ako. I would be still willing Bigla ako nakaramdam ng gutom. to prosecute sa susunod. Okay mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa atin ngayon. Ito sa ating live. Okay, so maraming salamat ulit sa pagsama, sa pakikipag-isa sa ngalan po ng katotohanan. Ang certification
At isa pa po napansin ko. So, Okay, so okay, ito yung problema eh. 'Di ba? Merong masyadong ininsulto kagabi ng mga senador ng 18 na 'yan, ang House of Representatives. Mga abogado po ang iba sa kanila doon. 'Di ba? Trinabaho nila 'yon. Tapos sasabihin kailangan pang i-certify nila, kailangan pang patunayan nila na sinunod nila ang mga requirements, lalo na yung 1-year rule ban. O paano kapag sinertify nila? It can be done in 1 day. Then what happens next? Di ba? Ano ngayon ang magsusunod na mangyayari? Pagdating ba ng 12 bukas, holiday, at 13, magsisimula na ba ang trial? Hindi ho ba ang sabi ni Chis Escudero, sa July 29 pa, manunumpa ang mga prosecutors? So ano pang gagawin mula ng 13? Diba? At yung nakakalitong proposal ni Senator Tolentino, saan ka nakakita na yung compromise deal, bawasan ang mga yung 7 kasong isinampa, 2 na lang ang lilitisin. Tapos hindi nila i-convict due to lack of material time. And then sasabihin nila, hindi ninyo pinili yung dapat na isampang kaso na malakas na sa tingin nyo dapat ay makonvict. Ito, mahina yung iniwan yung 2. Diba? So, maliwanag na panggagago yung ginagawa nila. Yung gusto nilang mangyari. Okay, so maraming salamat sa inyo. Takits puli tayo mamaya sa ating live stream. At maraming salamat din sa... Bro, sinabi ko lang nagutom ako, may nagbigay agad. Nagutom naman talaga ako eh. Alam niyo naman ang patakaw ako. No? Pero maraming salamat po sa pamasko. Sino yan? Kay Loreto Doña Jr. Yun, maraming salamat. Pang lunch pala yun. Thank you so much. Okay, kumain naman ako sa bahay bago pumunta rito. Hindi naman ako lalarga ng walang bala. Nakakita ko lang kasi. Bigla ako natakam. So yung mga nagrarally ngayon, ito na ho yung grupo ng mga komunista. Kanina, grupo ng mga sosyalista yon, sila Akbayan. Yung 2 grupong yan ayaw magsama. Ayaw nilang magsama sa isang programa. Siguro pagdating ng people power, yung talagang kailangan na ang solid na galaw ng mga progresibong grupo, magsasama rin yan. Dito ako nangihinayang, dapat sana tayong mga Marcos loyalists, mga admin supporters, tayo ang unang kumikilos, tayo ang unang nananawagan, di ba? Tayo ang unang bumibira sa mga kawalang hiyaan ng mga Duterte. Senado, bagong DDS, Duterte Dismissal Squad. Yes to accountability, no to dismissal. And then Senado, bagong DDS, Duterte. Ayun! Okay, dahil maingay kayo, tanong ko lang, bakit dapat litisin si Sara? Oh. Bakit dapat litisin si Sara? Oh, yun. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. God bless and see you when I see you. Buyers!